Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng parang, "Piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo." Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran Cadiz. Inuulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, "Nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak. Sakop ng mga Amalisita ang Nigi. Ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Hebuseo at Amoreo. Ang nasa baybay dagat naman at ilog Hordan ay mga Kananeo. Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, "Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusobin natin sila at tiyak na malulupig natin." Sumagot ang ibang tiktik, "Hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat." Ito ang sinabi nila, "Higante ang mga taga roon at sinumang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo." Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni Anak, buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Hanggang ngayon, patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasabi ko. Buhay ang Panginoon.
Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 araw na paniniktik ninyo sa lupaing yaon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madaman ninyo ang aking puot sa loob ng panahong yaon. Akong Panginoon ang may sabi nito, at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Tayo pong lahat. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na di tumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Tugon, Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. parang ningas pugon ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang Diyos. Habang nasa ilang ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila't sinubok ang Diyos. Tugon, Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Tugon, Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Tugon, Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Tumayong lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus,
Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon di, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Saan nyo ba gustong makarating? Ano ba ang mga hinahangad ninyo sa buhay? Sa mga batang naririto, malinaw ba sa inyo kung ano ang gusto nyong maging o anong buhay ang gusto nyo pagdating ng araw? Alam nyo na ba? O kontento na rin ba na ganito ang buhay? Siyempre, iba yung kung ano yung kaya ng magulang, siyempre, ipagpapasalamat yun. No? Pero, dapat ngayon pa lang, alam mo kung saan mo gustong makarating. Halimbawa, gusto mo bang makarating ng Amerika, ng Europe, o ng anumang bansa? Kung gusto mong makarating doon, dapat ngayon, sinisimulan mo rin. Pinagsusumikapan mo na. Kumbaga, may goal ka na dapat na kumbaga nakatuon na doon ang iyong isipan. Yung mga matatanda dito, ano pa ba ang goal ninyo sa buhay? Ano pa ang gusto nyong marating? Wala? Okay. Kasi kung ganyan lang ang gusto mo, okay, diyan ka lang talaga makakarating. Diba? Parang malinaw sa mga pagbasa, okay, kung yan ang hinihiling ninyo, kung yan ang gusto ninyo, pues, ibibigay ko sa inyo. Tingnan nyo po, no? Sa unang pagbasa, ito yung kabaliktaran kasi ng unang pagbasa at ng Ebanghelyo. Sa unang pagbasa, di ba naalala nyo po, yung mga Israelita, ilang taon na silang naglalakbay mula nang ialis sila ng Diyos sa Ehipto. Ilang na ring beses silang ipinagtanggol ng Diyos mula sa mga iba't ibang mga kaaway. Nung nagugutom sila, pinakain sila. Araw-araw may pagkain na ipinapadala ang Panginoon. Pero ngayon, nakita na nila, ipinakita na ng Diyos, yun ang lupang pangako. Andun na. Kasi yun yung pinaka-end ng kanilang paglalakbay, yung lupang pangako, yung promised land. Na mayroong sinasabi nga, the promised land of milk and honey. Sagana ang pagkain, maayos ang lupain. Yun ang lupang pangako at yun ang ibibigay sa kanila ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, magpadala ka muna ng mga piling mga leader at magmanman. Tingnan nyo muna yung lugar. Parang mag-ocular muna kayo. So nakita nila, napatunayan nila, dala-dala yung mga bungang kahoy na mula doon, na totoong sagana itong lupaing ito. Pero nung sabi nung isa, no, halika na, lusubin na natin. Ano ang nangyari? Natakot sila. Ang sabi po dyan, no, hindi natin sila kaya pagkat malakas sila. Mga higante ang mga taga roon. Hindi natin kakayanin. Okay, hindi sila nakarating ng lupang pangako. Kaya sabi, okay, dito na lang kayo. Dito kayo mamamatay. At dahil sa kawalan nila ng tiwala at mas nanaig yung takot kaysa yung magtiwala sila sa Diyos na lagi silang ipinagtatanggol, kaya doon na sila namatay sa ilang. Yung sumunod ng mga henerasyon, yun na yung makakarating sa lupang pangako. Mga higante, kinatakutan nila yung mga higante. Balik tayo, punta tayo sa Ebanghelyo. Mayroong Kananeyang babae na
na sinuong, no? Yung Canaanea ay tinuturing silang pagano, makasalanan. Galit ang mga Hudyo sa kanila. Pero anong ginawa ng babae? Para at alang-alang sa anak niyang inaalihan ng demonyo. Sinuong niya at hinarap niya yung mga higanteng umaharang sa kanya. Yung mga higante na pwede siyang husgahan, pwede siyang paalisin, pwede siyang itaboy. Pero buong tapang at taglay ang pananalig na sinikap makarating o mapalapit kay Jesus. At sa umpisa, no, parang dinidiscourage pa siya, no, ni Jesus na hindi ako pinadala para sa inyo, sa mga Israelita lamang. Pero nagmakaawa, nakiusap, at nakita ni Jesus kung paano niyang sinuong yung maraming tao na humahad lang sa kanya. At nakita ang pananalig, kaya ang sabi niya dun sa babae, mangyayari ang hinihiling mo. So ngayon, baka lang pwede na masagot, bakit wala kang narating sa buhay? Baka lang kasi, mas pinangunahan ka ng takot, no, yung mga higanting ito na parang sinusubukan nilang mahinto ka o mapagbawalan ka at natakot ka naman. Kaya ito lang ang buhay natin. Buhay na ginusto mo naman. Ginusto natin. Kasi ang gusto ng Diyos, isang saganang buhay. Ang gusto ng Diyos, maayos na buhay. Doon nga sa lupang pangako. Pero baka namayani yung takot sa atin. Kaya hindi tayong, yung bang kaya mo naman mag-aral, pero natakot ka. Kaya hindi ka na nag-aral. Kaya mo namang mag-abroad, pero hindi ka nag-abroad, natakot ka. Ang panlaban sa takot, pananalig. Kaya kung gusto mong magtagumpay, kung gusto mong may marating, manalig ka lang sa Diyos, magtiwala ka lang sa Diyos, laksan mong loob mo, mapupunta ka sa isang lugar kung saan ka nararapat. Amen? Magsitayo ang lahat. Binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil. Bilang isang bayan ng bago at walang hanggang tipan, manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lahat ng dako, naway maging daan ng habag, kapayapaan at pag-iibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naway huwag tayong paghiwalay ng mga walang halagang hadlang na galit at alitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ina na naliligalig at lubos na aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-alalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Panginoon, aming ngalay, itong ngalan at tinapay sa altar mo. Ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salitang mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.